What is up guys? Welcome po sa ating panibagong episode ng Turning 1 Centavo into 1M in the Thrift Store. Bago natin simulan itong challenge dahil bagong taon, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Baka meron tayong mga bagong viewers dyan. Siyempre, ako po si Akong, aka Solo Thrifting. Nangarap po maging isang milyonaryo sa pamamagitan lang po ng pag-resell ng mga ukay online. So, samahan niyo po ako dito sa aking journey. Wow! Ang tanong, kaya ko nga bang maging isang milyonaryo sa pamamagitan lang ng pagbenta ng mga ukay online? Abangan niyo po yan. Tara! 1 year ago nang simula ng 35 years old na si Reherson Tamboan o mas kilala bilang Akong ang challenge ng 1 centimo to 1 million challenge. Bakit 1 centimo? Dahil sinumulan niya ang challenge na walang puhunan, tanging cellphone at pagpo-post sa social media ng mga ukay-ukay na kanyang pinicturan ang kanyang binibenta. At nang kumita sa unang t-shirt na kanyang nabenta, dito siya bumili ng mga ukay-ukay. At sa loob nga ng isang taon, ang kanyang 1 centimo ay naging Pinaka-pera natin for this episode ay 300k. Guys, eksaktong 300k. Sheesh! talaga namang madami ang napabilib sa determinasyon ni Akong na mapagtagumpayan ang kanyang 1 million pesos challenge. Kasama na po natin this morning si Reherson Tambaon o Akong sa mga friends niya ay Akong. Wow! And so for this vlog, hindi muna tayo mag-uukay guys ha. So mag-update lang tayo kung magkano na ba yung pera natin. Ano na bang nangyari sa pera natin? Meron pa ba yung pera natin? So papakita natin yan later. As of now, ang naipon natin, magto 2 years, may na tayo, magto 3 years na tayo ngayong taon na. Ito na yung naipon natin guys. Kalahating milyon na tayo. So nasan na ba yan? Papakita ko sa inyo, okay? Sit back, enjoy, and relax. Tara. So ayan na guys. Yung 1 centimo natin. Naging bagong shop na. Dito tayo galing. Ayan, nakita nyo. Nag-widening sila kaya lumipat tayo or nagpatayo tayo ng bagong shop. So, ayan na yung 1 centimo natin. Ito yung dating shop na nasira. Wala pang pinto. Pero nakaabang na yung ano natin. Bintana. Tapos, ito pinto. Ayan, pagpasok natin. Yung pinto natin, wait lang ilaw ko lang. Yung pintuan natin dito, ang balak ko kasi maglalagay sana ako ng roll up. Kaso, masyado na palang mababa yung makina ng roll up. Parang nandyan na yung makina niya. So, ang gagawin natin, ayan, magpapa-custom tayo ng pintuan na bakal. Tapos yan, nakaabang na tayo. Sana bago matapos tong January mailagay na or magawa na yung pintuan natin. Kasi once na napagawa na natin yung pintuan, pwede na. Pwede na akong joke lang. Saka nasa ako na tayo magbenta dito. Pero ayan, ang view pagpasok natin. Wow! Ang sarap! May hagdan tayo syempre dito sa kaliwa. Itong hagdan natin, pinaka-custom ko yan. Ako na mismo nag-design, tapos kumuha na lang din ako na mag-welding. May mga ginagaya akong design ng mga hagdan. Ito mga pinagpilian ko na gusto kong gayahin, pero ayan, sarili ko na lang design. Okay naman siya, ano masasabi nyo? Ang balak ko dito, para siyang yung napupul, na pwede natin magpaglagyan ng stock sa loob niya, tapos magkakaroon ng parang upuan para at least may upuan yung mga pupunta dito. Pero dito banda, kay Kimchu. Ayan, may LPU tayo, Kimchu, na kalendaryo. Binigay sa atin sa kantina. Pero dito kasi, upuan yan. Ito pinakostum ko. Sayang kasi. Upuan, tapos nasa kalsada tayo, kaya ito rin yung ayaw ko dito Kaya lagi ako nag-i-edit doon na lang sa kwarto ko, pero dito kasi maingay pa pag gandong maaga pa. Dito, shelves to. Pwede tayong maglagay ng mga display dyan. Shelves ulit to. Ganyan, pwede tayong maglagay dyan. Dito pa isa, pwede tayong maglagay ulit dyan. And sa likod ng hagdan natin, pwede tayo magsampay ng mga hats, caps, ganun.
Yung mga racks natin, single tapos single siya na may patong doon. Ganun tayo. Hindi tayo pwede mag-double. Ito kasing rack na luma natin. Double to eh. Pero masyado siyang kumakain ng space kaya patong na racks yung gagawin natin. Ito, single rack. Pero gagawin natin meron pang isa. Pag ganun. Na-imagine nyo. So yan. Yan yung mga pang pending post natin. So, wait lang. Punta tayo dito. Di ba pagpasok mo, andyan. Switch. Dito, hindi ko sure kung dito tayo maglalagay ng counter kasi gusto ko maglagay ng counter para pag may gustong bumili, syempre. Ayan. Nakasarado pa yan kasi wala pa tayong bintana. Bali, parang dito tayo. Counter. Yan yung view natin. If ever, maglalagay tayo ng counter. Pero hindi pa ako nakapag-decide kung magka-counter ako dito or doon or kung walang counter na lang. So, tuloy natin dito. Ay, yung mga ilaw pala. May mga ilaw pa yan kaso hindi pa nagawa o hindi pa nilagay. Yung ilaw dito, ako mismo nagpalagay. Ako nag-design. Ako bumili ng bumbilya kung anong sukat gano'n. Basta halos lahat pala ng kung anong meron dito. Ako nag-design. Kasi gusto ko nga, syempre, yung shop natin nakaayon sa gusto ko. So, most of the time, nandito ako para sa interior designing. Dito, siguro maglalagay tayo ng racks. Tapos, ganyan. Racks. Dito, dito yung isang spot na if ever hindi tayo magka-counter doon, dito tayo magka-counter para pag ganun. Pero hindi ko pa sure. Mag-comment nga kayo kung anong magandang spot. Number 1, dyan. Pag ganun. Or number 2 dito. So, tulungan niyo ako. Wala pa tayong pintura. Regarding sa paint, ako anong kulay, pinag-iisipan ko pa. Pero more on industrial, modern concept tayo eh. Bakal pala to. Tapos wood. Ako na nag-paint ng mga itim-itim para less bayad. Dito, tuloy natin. Ito pala, dressing room natin to. Bali, maglalagay ako dito ng malaking mirror. Ito, magkakaroon ng pintuan. Itong buong ganito, dressing room. Tapos, syempre may CR tayo. Maliit lang, pinakostom ko lang. Mas malaki yung dressing room kaysa dun sa CR. Or hindi ko alam kung tama ba yung decision na ginawa ko. Tapos sa likod, dito soon, yung laundry area natin para dito tayo maglalaba and all. Kasi as of now, doon tayo naglalaba sa dati eh. Ito kasi yung likod namin. Ginagawa nila yung apartment dito so hindi na tayo pwede maglaba doon. Dami ko nalaban kanina. Yan. So dito tayo naglalaba yung mga pangbenta natin. Ayan yung shop. Dito tayo galing dati. Pero yan. Meron pang ano yan. Basta. Sa taas po na tayo mamaya. So dito tayo magla-laundry. Yung old na ano ko. Sa old shop. Paint lang eh. So ito yung likod natin ulit. Pasok tayo. Hindi ko na pinapakita yung loob ng CR. Ayan. So okay na tayo dito sa baba no. Ang sukat pala ng shop yung wide 300 or 10 feet. Ang alam ko 10 feet. Tapos ito 12. So i-divide natin or add natin yan 12 plus 12. Tapos alam ko yan 3 feet. Tapos 4 feet sa CR. Akit tayo. Yan. So may switch dito. Ako na nagpaano dyan para pag-akit tayo nakailaw na. Wood 3x4 na titanium yung ginamit ko dito. Ako na rin bumili ng plywood. Pero syempre, naghanap tayo ng karpentero na tutulong para sa cutting. Pero ako mismo bumili nito. Pati yan, kasi may nanonood ako online ko ng magandang pang flooring. Titanium yung gamit ko na 3/4. Syempre, papatungan pa natin yan. Wait lang. Yan. Siyempre, papatungan pa natin to, pero as of na, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko. Ganyan muna. Tapos dito, siyempre, lalagyan pa natin ng harang yan. Or parang wag na, para if may mahulog, mahulog na lang.
Pero syempre lalagyan natin ng haring yan. Pero titignan pa natin kung anong magandang design. Yung hindi siya magiging makipot tignan. Yung stairs natin syempre hindi pa tapos yan. Tignan ko kung lalagyan ko pa ng paganto na pataas dito. Tapos pag ganun, tignan pa natin, hindi pa tapos yan. So ayan, pag-akyat mo, dito na tayo. Nagagamit ko na to. Dito tayo nagpipicture ng mga benta, nagwa-vlog. Parang production area, sabihin na lang natin. Ayan, dito yung mga benta natin, mga hats and caps. Ayan, mga pending na i-upload natin sa IG store natin. Ang dami. Abangan nyo yung mga yan. So, ayan, dito tayo nagwa-vlog. Dito, pagpunta mo dito, dito yung stock room natin. Daming boxes, siguro mga 20 yan. Sana maubos na to para pwede tayo magkwarto dito. Ayan. Maluwang naman dito, parang 4 feet dito. So, pwede isang tao dito matulog. Sana maubos para dito matulog. And balik tayo dito. So, ayan yung view niya ulit. Regarding sa design, ako na rin nag-design for yung concept ng shop na gusto ko. Kasi yung gantong loft type, kumakain ako minsan sa isang resto eh. Tapos yun, nakita ko, pwede to, parang gusto kong gawin tong shop natin. Parang yun, na-imagine ko nga, sa baba puro benta, tapos sa taas doon tayo magpo-vlog and all. Ito, nakita ko siya, tapos yan, ginaya ko. Tapos sa harap naman, nakita ko sa TikTok, yan, ginaya ko. Gaya-gaya lang. Pero ayan, tapos i-apply na lang natin. Pasok tayo dito. Dapat nga wala to eh, kasi yung high ceiling lang dapat or yung ginagaya ko. Half lang siya. Pero sayang kasi yun. So naisip ko, ayan, pwede natin lagyan para pwede tayong mag-office doon. Lagyan natin ng computer, diba? Akit tayo or akdaan tayo dito. Isang plywood, yung kapal ng daanan natin. So, kasya, dalawang sabay. Pero iniisip ko maglalagay ako ng rack dito. Pero tignan ko pa. Abangan nyo na lang yun. So pagpasok natin dito, ayan, maglalagay ako ng kung ano na dyan. Pero ang balak ko dito computer, yun talaga. Pero tignan pa natin kung ano mangyayari. Ayan. May mga saksakan and switches na rin dito. Tapos yan magiging glass yan na window. So that's it. Ano pa ba, mag-comment kayo kung meron kayong tanong dito sa ating shop. Pero as of now, yung pala mapapakita ko sa inyo. Dito na napunta yung pera natin dito sa ating 1M Challenge. Abangan nyo guys, once a month lang natin gagawin tong pag-flex ng shop para makita nyo yung progress. So next month ulit. Peace. Ayan. So once in a month guys, mag-update tayo kung ano ng progress dito sa ating shop. So, since first vlog ng ating 1M Challenge ngayong buwan, ito, nakita nyo na kung anong progress. Kasi bukas mag-update na tayo ng ating talagang trip to the trip ng ating 1M Challenge kung saan maghahanap tayo ng mga benta, kung magkano lang pinagbentahan natin, yung mga normal na ginagawa ko. So, bukas, abangan nyo after 24 hours ng upload nitong update ng progress. Okay? So, again, nakita nyo naman na kung saan na napunta yung ating ipon. Hindi pa tapos, pero syempre tuloy-tuloy ang progress nito. So inuna ko muna itong bagong shop. Syempre kailangan natin ng production area. Alam nyo na, para mag-roll yung natin, pag-ukay natin, pagbebenta natin, and also, sana naintindihan nyo. Pero tuloy-tuloy pa rin itong challenge natin guys. Hanggang maabot natin yung 1M. Maraming salamat po. Gusto ko magpasalamat talaga sa mga nag-stay. Hanggang ngayon, mula day 1 ng ating challenge, grabe 2 years. Mahigit na tayo, magti 3 years na tayo ngayong 2025. So please, sana mag-stay kayo. Sana next year, meron pa rin kayo. Again, maraming salamat po sa mga sumuporta, sa mga laging nagda-like, comment, subscribe, and share ng ating video. At syempre sa mga bumibili ng ating mga items. Yung mga items natin, this January, bago magkatapusan, may mga pending items na tayo. Di ba nakita nyo naman kanina, i-upload natin yan sa ating Instagram store. Ito pa yung IG natin. So please abangan nyo yung mga items natin dito sa ating 1M Challenge.
Again, bukas, mag-upload na tayo ng panibagong episode, okay? Episode na bago agad bukas after 24 hours. Kasi nga, ayoko naman i-add to dun sa ating challenge kasi medyo mahaba. So, magkita-kita na naman tayo bukas. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe syempre para maabangan niyo bukas. And syempre, ma-notify kayo kung meron tayong bagong vlog, okay? Peace and I'm out. Lagi niyo pong tatandaan, may pera, basura.